Amen. Praise God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Minsan pa po, bigyan naman natin ng pagkakataon yung mga mothers na tumayo para sa inyo. Amen. Sige po. Ang title po ng ating ah, sa part 5 is Malaya na. Malaya na po ba talaga tayo? Amen. Praise God. Malaya na po talaga tayo. Ito po yung pinaka-title po natin sa Roma. Nasa Roma 6 na po tayo. Yung pag-aaralan po natin ay Roma 6. Sa Pinoy version po natin yung ating pong Biblia na ginagamit sa ngayon. Sige po, tayo po ay munang manalangin bago po tayo dumako sa topic na magbubulay-bulayan po natin sa araw na ito. Yes, how good is our God. You're amazing God. Hallelujah, hallelujah God. Purihin ka o Diyos, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na hindi limitado, Diyos na kasama po namin everyday sa aming pong paglakad bilang isang mananampalataya. Di po nyo kami iniiwan, di po nyo kami pinababayaan. Maraming salamat o Diyos sa mga bagay at kamanghamanghang bagay na ginagawa po nyo sa buhay ng bawat isa sa amin o God. Lord, mababa po kaming pusong dumudulog, nagpapakumbaba, nagpapalinis po kami ng aming mga buhay. O Diyos, anumang mga bahid, kasalanan, karumihan, ang nakita mo po sa buhay po namin, o Diyos, mula sa aming pagkasilang hanggang sa kasalukuyan ng aming mga buhay. O Diyos, isinusuko po namin sa iyong buhay po namin. Linisin po nyo kami at gawin po nyo kaming karapat-dapat na makadulog sa iyong paanan, sa iyong harapan, Panginoon God, na patuloy na mapag-aralan po namin ang iyong salita, may pamuhay po namin, ma-absorb po namin at magamit po namin ito habang kami naghihintay dito sa iyong pangalawang pagbabalik dito sa lupa. Salamat o Diyos, sapagkat pangako mo, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon ng buhay po namin that you will never leave us nor forsake us. Salamat o Diyos sa patuloy na yakap po niyo sa amin sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat sa pagising pa lang po namin, o Diyos, ay malaking pasasalamat na po namin sa aming po mga buhay. Lord, maraming salamat o Diyos. Ihanda mo po kami na tatanggap ng iyong buhay na salita. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin. Ito pang aming samot dalangin nang may pasasalamat sa aming mga puso sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Ang titulo po natin ay Malaya na. Sabi nga po, malaya na. Pauna po pala sa bawat makikinig ngayong araw na ito. Ihanda po natin ang ating mga puso. Sana po sa bawat mensahe na matatanggap po ninyo sa araw na ito ay patuloy na itanim po nyo sa inyong puso sapagkat mayroon po tayong palaro mamaya. Kasi bilang nanay, gusto pong para po sa kapurihan ng Panginoon, gusto pong magbigay ng kahit kaunting gift sa mga taong makikinig po sa araw na ito. Kaya handa po nyo ang puso ninyo, ma-absorb yung bawat salita. Kasi po mamaya, close notes, close cellphone, yun lamang pong ipapahayag ng salita ng Diyos ang dapat natin maunawaan. Kasi yung po ang itatanong ko rin po, through base this, Romans 6, verse 1 hanggang verse 25. Amen. Sige po. Isa pa rin po pala yung malaya na. Magpapatutulang muna po ako bago ako mag-start sa aking pong inihanda po ng aking mentor. Kasi may mentor po ako at salamat po sa kanilang mga buhay na nariyan laging gumagabay, naroon laging nagbibigay ng salita na kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya praise God na talagang bagamat medyo late ng kaunti, pero thank you sa Lord sapagkat He is omnipresent God, the all-knowing God. They know everything, yung pong kapakanan na ninanais ng Lord po sa ating pong mga buhay. Amen. Sige po, una po yung malaya na. Anong una po, nung maborn again ako, talagang yung sabing malaya na hindi ko po pala masasabi ako nung maborn again ay talagang tunay na malaya na. Kasi nung maborn again po ako, napakabuti ng Panginoon kasi naranasan ko po yung agad yung healing po ng Lord na mula sa pagkabata ko hanggang ako po yung nag-asawa na, ay mayroon po akong sakit na talagang daladala ko po, na talagang nagpapahirap po sa akin. Pero nung maborn again po ako, nang maborn again po ako, naranasan ko po agad yung yung healing, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung healed po ako.
that time, Panginoon, nang tanggapin ko po ang Diyos bilang Panginoon at sarili ko pong tagapagligtas, inaranasan ko po talaga yung healing. Hanggang sa ngayon, hindi ko na po naranasan yung sakit na yun na dati kong iniiyak ko sa Panginoon, gumagapang ako na talagang hindi po ako nakakalakad. Gapang lang po talaga na talagang grabe. Sobrang awa ko sa sarili ko kasi hindi po ako makatulong sa asawa ko. Umahawak ako sa mga makina para lang po makapunta ako dun sa kainan. Talagang parang walang silbi yung buhay. Pero nung nagkakataon naman po na parang nare-restore din yung katawan ko, na normal, at nandun po na-invite ako nung aking ate na umattend po dito sa ganitong gawain. At talaga naman, praise the Lord, na instant nagkaroon po ako ng healing. Healed po ako nung araw na yun. At talagang akala ko po, yun na yung katuparan ng isang mananampalataya. Pero hindi po pala. Kasi po nung that time, hindi ko po talaga hindi po ako na-satisfied doon sa ganung bagay. Na talagang napaka-ano ko sa Panginoon. Sobrang, ano po bang tawag nun? Yung parang kung saan walang hiya. Na pinagali ako ng Panginoon pero hindi nag-return yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Kasi noong time pong yun is, talagang bumalik po ako doon sa dati kong buhay. May business na po ako, talagang napakagandang business ko, hindi pa ako nawawalan ng negosyo. Talagang binibless ng Lord yung business ko. Pero masyado yata pong parang kagaya po ng isang negosyante. Tara, hindi po tayo nasisiyan. Gusto pa natin lalong mas lumago. At gusto ko pa talaga yumaman. Yun ang nasa isipan ko po. Pero at the time po ay na sapat naman po, binibless naman ng Lord yung aking mga hanap buhay. Pero natempa rin po ako na umutang. Kasi hindi po ako nasasatisfied. Gusto ko pang dumami, lumago. Pero hanggang nangutang na po ako dun sa mga patubuan. Hanggang nag-guarantor na po ako sa mga kaibigan ko. Hanggang sa talagang grabe na, as in, lumulubog na po yung buhay ko. At talagang iniiyak ko sa Lord. Iniiyak ko talaga sa Panginoon. Iniiyak ko yun at talagang sabi ko, Panginoon, paano po ba ako makakaalis dito? Para bang kumunoy na, yung nasa lig ko na parang talagang kulang na lang ibaon na talaga ako dun sa kumunoy ng ano. Pero laging sinasama sa prayer, binabattle ko rin po sa prayer, yung talagang hindi ko po alam kung paanong gagawin ko. At that time naman po, sinagot ng Panginoon yung aking panalangin. Ang masaklap lang po, for the glory of God, pero I praise and thanks the Lord sa mga bagay na ito kasi bagamat masakit, inalis po ako ng ganung buhay ko at talagang sinunog yung buong kabuhayan ko. Nasunog talaga yun sa 17 years po namin pagsasama ng isang mag-asawa, nasunog po talaga yung buong kabuhayan namin. At nagkataon naman yung husband ko nandito na po sa Novaliches, nandito na po yung business niyang garments. Talagang, at praise God, 12 o'clock in the evening na mangyari. At nalabas po naman lahat yung mga anak ko na parang tulog na katapos namin ng prayer meeting. Nailabas naman po namin lahat yung mga bata. Pero salamat sa Lord talaga na talagang napakabuti, the omnipresent God, the all-knowing God. Nang time na yun, may itinira pa siyang mga gamit sa amin. Yung magagandang bagay na gamit po namin, na unang-una namin pagsasama ng aming mag-asawa, itinira yun. Yung unang-una po namin na nabili namin mag-asawa, itinira niya yun. Hanggang ngayon, nasa ako pa nandun pa rin po sa cabinet ko, hindi pa po namin hanggang hindi ko nagagamit. Itinira pa ng Lord yun. At talagang, at nakalabas po ang lahat ng mga anak ko sa loob ng 12 in the midnight. Na parang naano lang po kami dun sa kabila, kasi dun sa kabila po nang galing ang sunog, na transfer lang sa amin, na damay po yun. And I praise and thank the Lord kasi inalis po niya ako dun. Bagamat masakit sa kaparaanan na ganun, pero I thank the Lord kasi sabi nga, di po ba, spiritually is talagang nagkakaroon tayo ng kamatayan. Na namamatay yung spiritually, yung relationship natin sa Panginoon. Talagang parang na-erase, para bang hinano ng Lord, na hindi ko pa alam yung mga consequences na yan eh. Kasi hindi naman po talaga ako nagbabasa ng Bible noon, wala akong devotion, hindi ako nag-pray. Basta yun lang po, negosyo, anak buhay, pagpagod, matutulog. Parang ganun po, umiikot ang buhay ko noon. Praise God, at talagang, at that time, doon ko na-realize
na talagang totoo pala yun na may mga consequence po sa mga bagay na ginagawa po natin sa ating mga buhay. At salamat sa Diyos at talaga namang nirestore ng Lord yung buhay po namin at dinala nga po kami. Marami rin kami napuntahan bago. Pero nung that time, talagang binago ko na yung ano ko sa Panginoon. Yung pananaw ko na hindi na ako mangungutang. Lord, sabi ko, gagawin ko na lang kung ano talaga yung kalooban po ninyo. Susunod po ako sa yung kalooban at susunod na lang po ako kung anong binigay po niyo para sa akin. At talaga yun naman po ang ginawa ko. Hanggang dinala po kami dito sa Novaliches. Hanggang sa yung nawala pong, naging halos triple po ang binalik ng Panginoon yung mga bagay na nawala po sa buhay po namin. How good is our God talaga. Talagang, kaya nga po masasabi kong sa ngayon po ay malayang-malaya na po ako sa mga bagay na ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay. Amen. Kaya, to God all be the glory and all the thanksgiving due to His name. Sa Panginoon lang lahat ng papurit pasasalamat. Sige po, tayo po dumako na po sa ating topic. Sabi niya po ay malaya na. Sabi po sa Romans 6, verse 1 to 10 po muna tayo. Pero bago po tayo dumako doon sa isang verse ay makikita mo na, ano muna po natin yung topic. Makikita natin dito na ang manakikinig sa sulat ni Paul ay maaring magkaroon ng objection. Kaya naisip na niya kaagad ang mga pagtututol nila at maaari nilang isumbat ang tatlong bagay. Sabi niya po dito sa Romans 6, kasi makikita po natin doon sa, babasahin po natin, may mga objection na parang nagre-raise po yung puso natin na pwede ba ito? Pwede ba yung mga ganito na gagawin pa ng isang mananampalataya? Dito po sa A, sabi po niya dito, nilagyan ko lang pero nakadas lang po ito eh. Sabi niya, kung dumadagsa ang biyaya ng Diyos, kapag tayo ay nagkakasala, edi magpapatuloy na lang tayo sa pagkakasala para mas lalo natin maranasan ang biyaya niya. Sabi niya, para daw po sabi niya, kung dumadagsa ang biyaya ng Diyos, kapag tayo ay nagkakasala, edi magpapatuloy na lang tayo sa pagkakasala para mas lalo natin maranasan ang biyaya niya. Sabi niya, magpapatuloy ba tayo doon? Kasi nararanasan naman natin yung biyaya ng ating Panginoon. Yung pangalawa po, kung hindi na tayo nabubuhay para sa gawain, kung hindi na tayo nabubuhay para gawin ang mga kautusan, edi pwede na nating gawin ang lahat ng mga bagay na maibigan natin. Sabi niya, kung hindi na tayo nabubuhay para gawin ang mga kautusan, edi pwede na nating gawin ang lahat ng mga bagay na maibigan natin. Yung pong pangatlong sabi niya, parang ginagawa mo naman masama ang ginawa ng Diyos ng mga kautusan. Di po ba? Ang kautusan ng Diyos ay talagang super na napakabuti po sa mananampalataya natin. Pero ang katanungan po niya ay, pwede po bang gumawa tayo ng pagkakasala? Kasi nararanasan naman po natin yung biyaya ng ating Panginoon. Sabi naman po niya, pwede bang ang mga bagay na pwede natin, kung hindi nabubuhay para gawin ang mga kautusan, di pwede natin gawin ang lahat ng mga bagay na maibigan natin. Kaya, sasagutin po tayo dito sa mga verses na ating pong babasahin mamaya. Isinulat ito ni Pablo para maliwanagan sila at naunawaan ang kahalagan ng kautusan at hiwaga ng biyaya ng Diyos. Para maiwasan din nilang maging extreme, sabi niya, ang pagiging legalistic at ang pagsasawalang bahala ng kautusan. Sabi niya po, ano ba ang kaugnayan ng katawan, ulaman, mga kautusan at mga banal na espiritu dito sa chapter 6? Meron tayong tatlong katuruan. Tatlong katuruan po upang patuloy na magtagumpay laban sa kasalanan. May tatlong katuruan lang po tayo, kaya ano po natin. Number 1 po ay pinalaya na po tayo. Pinalaya na ng katotohanan. Matatagpuan natin ito sa verse 1 to 10. Sabi niya po, dito sa unang verse po is, sabi po niya dito sa verse 1 sa Pinoy version, sabi niya po, so anong sasabihin natin ngayon? Dapat bang gumawa pa rin tayo ng kasalanan para ma-experience pa natin ang sobrang kabaitan ng Diyos? Dapat po bang gumawa pa tayo ng kasalanan upang ma-experience po natin yung kabaitan ng Diyos? Sabi niya,
Ano ko po dito, ang ano po niya dito, ang support po ay ano yung mga bagay na dapat alam mo na. Sabi niya, alam mo na, alam mo na, alam na natin. Sabi niya, alam alam mo na dapat hindi mo na nakakalimutan. Di kasi ilang beses inulit ang salitang alam natin. Sabi niya, hindi ka na dapat nalilito pa. Alam natin at dapat hindi na po na talaga tayo nalilito. Alam na natin yung mga bagay na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Ang atake ni Satan sa mga mananampalataya ay hindi malaman ang katotohanan. Yung pang-atake ng kaaway, hindi natin malaman ang katotohanan para magpatuloy po talaga tayo sa mga bagay na gawa na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Para hindi sila maging maligaya, sabi po niya, para hindi raw po maging maligaya, para wala silang kapangyarihan laban sa kasalanan. Siyempre po, pag wala tayong alam, wala talaga tayong laban sa gawa ng mga kasalanan. Kaya, yung po ang ano dito. Ang basic na katuruan ng mga Christians, sila ang nakikiisa. Ang basic na katuruan ng mga Christian, sila ang nakikiisa sa pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, hindi lang namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Namatay siya kasama ng ating mga kasalanan. Magkaiba po ang ito. Magkaiba po yung dalawang yun. Si Jesus, para sa ating, tandaan po natin, hindi lang namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Namatay siya kasama ng ating mga kasalanan. Ito po yung tinatawag na justification of faith. Ito po yung kung saan ay pinawalang sala tayo ng ating Panginoon. Justification of faith. Justification ay hindi lang nagsasabi na tayo ay wala ng kasalanan. Hindi lang nagsasabi na tayo wala ng kasalanan. Ito din ang nagsasabi na mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Naalala po ba ninyo na tayo ay kaibigan na ng Diyos, malayang makakalapit sa Kanya? Lagi, palagi. Praise God. Salamat na malaya na po tayo makakalapit. Malaya na rin po tayo makakahingi lagi sa ating Panginoon. At laging tandaan po natin, by faith, i-claim po natin lagi yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya malaya po tayong makakalapit sa ating Panginoon. Yung pangalawa pong verse, sabi niya, Siyempre, sabi niya, hindi namatay na tayo sa kasalanan. Bakit pa tayo magpapatuloy sa ganung buhay? Sabi niya dito sa verse 2. Sabi ni Paul, sabi niya, siyempre, hindi na tayo dapat magpatuloy sa ganung mga bagay. Sa mga pagkakasala na ginagawa po natin, ating mga buhay. Number 3, verse 3 po. Highlight po ninyo yung number 3. Alam ninyo naman, nung ibaptize tayo, para maging united kay Christ Jesus, nakasama din tayo sa kamatayan niya. Nakasama po tayo nang mabaptize ang Panginoong Hesus, nakasama po tayo dun sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Number 4, verse 4, kaya nga, nang binaptize tayo, namatay at nalibing tayong kasama ni Christ, para kung paano binuhay si Christ sa tulong ng kapangyarihan at kadakilaan ng Ama, ganon din tayo, magkakaroon tayo ng bagong buhay sa ating Panginoon. Verse 5, kasi kung kasama niya tayong namatay, siguradong kasama rin niya tayong mabubuhay. Amen. Praise God. At dito po sa yung support po niya, binanggit dito ni Paul tungkol sa baptism. Sa tingin ninyo, gaano kalaga ang bautismo? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano nga po bang pagkaano natin sa bautismo? Ano po bang pagkaalam natin sa bautismo? Bakit tayo nagpapabautismo? Ang ano po dito sa atin, ang baptism daw po ay simbolo ng pagkamatay. Ang paglubog ay simbolo ng paglilibing. At ang pag-ahon ay simbolo ng kanyang pagkabuhay. Yun po yung kung bakit po tayo nagpapabaptize, kung bakit nabaptize din ang Panginoong Hesus. At kaya kailangan din po natin yung magpabaptize. Kasi yung po ang simbolo ng baptism. At ang lahat na ito ay nagpapakita na tayo, at ang lahat ng ito ay nagpapakita na tayo ay iisa na kay Kristo.
Sabi sa John 1:33, nung una hindi ko rin kilala kung sino siya, sabi niya. Ngunit ang Diyos ang nag-uutos sa akin na magpabautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. Kapag nakita mo bumababang espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong yun ang taong yun ang magbabautismo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya di po ba? Once na baptize tayo, talagang kasama natin ang Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Kaya kailangan talaga na mabaptize po tayo ng Holy Spirit. Kasi pag hindi po natin alam kung ano mga dapat nating gawin sa bilang isang lingkod ng Diyos. Ano raw ang pagkakaiba ng bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu? Ang bautismo ay ang ginagawa natin dito na kapag naunawaan mo ang pangangailangan mo sa tunay na Diyos, tinanggap mo siya at nagpapabautismo ka. Sabi niya sa John 1:33, ang taong yun ay magpapabautismo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sino ang sinasabi ni John the Baptist? Si Jesus. Si Jesus na kapag tinanggap mo siya bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas, tinanggap mo na din ang banal na espiritu sapagkat ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay isa lang. Iisang Diyos yan. Isang pagkatao. Ang magandang halimbawa nito ay ang tahanan ni Cornelius. Naalala po ba niyo si Cornelius sa Acts 10:34-48 nang marinig po niya yung turo ni Peter, ni Paul, ni Peter po pala, di po ba yung buong sambayan niya ay kumilala sa Diyos at tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon sarili pong tagapagligtas. Nakita po niya yung gaano kalaga yung salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa bawat pamilya, na kung gaano po kahalaga ang salita ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, magandang halimbawa nito ang tahanan ni Cornelius sa Acts 10:34-48, nang marinig nila ang preaching ni Peter, naniwala sila kay Jesus at tinanggap agad nila ang banal na espiritu at ang lahat sila ay nagbabautismo. Lahat pong nakarinig nung mga panahon na yun, habang nagpre-preach po si Peter, lahat po ay nagbabautismo at tinanggap nila ang Panginoon bilang Panginoon at sarili po nilang tagapagligtas. Kaya kung gaano po ka-power yung Word of God, kaya hindi po tayo dapat nalilimitahan na ang salita ng Diyos ay dapat magamit po natin sa buhay po natin, hindi lamang po nakikinig tayo at pagkatapos makinig, parang baliwala na lang, as in. Hindi po natin kung gaano kahalaga yung salita ng kaligtasan. Amen. Kaya tayong mga nabautismuhan na tayo ay namatay na, inilibing na at nabuhay na mula para kay Kristo. Patay na sa kasalanan. Kapag ang isang patay ba makakagawa ng kasalanan? Kapag isang lasinggero, adik o sa sigarilyo, kapag namatay, maamoy pa ba niya ang nakakaadik na amoy nito? Malalasaan pa ba niya? Maghahabol pa ba ang katawan niya sa paninigarilyo? Hindi na, dahil patay na siya. Dapat patay na po tayo sa mga ganung lust. Kailangan, hindi na po tayo babalik dun sa mga bagay na iniwanan po natin. Kasi pag once na po tayo, nakipag-isa na sa ating Panginoon, yung lumang pagkatao po natin ay nawala na at tayo po ay may bagong pagkatao na mula sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya po, kaya kapag sinabing patay na tayo sa kasalanan at buhay para kay Kristo, nasa atin ang kapangyarihan ng buhay na walang hanggan. Lumakad ka na ayon sa taong may buhay na walang hanggan. Sabi niya, lumakad tayo ayon sa taong may buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Salamat sa Lord. Napakabuti ng Diyos kasi napakadaming benefits na binibigay ng Lord. Diba? May buhay na walang hanggan. Lumakad tayo at kung tayo may magkakasala, laging libre tayong lumapit sa ating Panginoon.
libre siya na patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero sabi ng Lord, wag naman kayo laging lumalapit sa isang kasalanan lang. Maaring, kasi minsan talaga dumarating na nagkakasala tayo, nasa laman pa kasi tayo, nasa flesh pa tayo, talagang kakibat na natin yung. Pero, tandaan natin, umiwas na tayo doon sa mga bagay na hindi, yung tinalikuran na po natin sa ating pong mga buhay. Madaming Christian ngayon nabubuhay, sabi niya. Sabi ni Paul, madaming Christian ngayon nabubuhay sa gitna. Marami daw Christian nabubuhay sa gitna. Ano po ba yan? Ang kaliwat kanan? Sabi po niya. Hindi mo alam kung Christian o hindi. Nominal Christian. At ang iba, mas masahol pa sa carnal Christian. Mag-Christian na walang alinlangan sa paggawa ng kasalanan, kita mo sa kanila ang paghabol ng mga bagay sa mundong ito, na kahit nagsasakripisyo na ang mga tunay na mahalaga, mas mahalaga pa sa kanila ang ngayon at dito sa lupa. Mas mahalaga pa, sabi niya, yung mga nominal Christian, sabi niya, yung mga Christian na talagang nag-aalinlangan, minsan, talagang naghahabol pa dun sa mga bagay na ginagawa po nila dito sa lupa. Malalaman mo kapag totoong Kristiyano isang tao, sabi niya. Malalaman mo ang totoong Christian na sila, na iyon ang taong hindi pipiliin magkasala, lahat ng lakas ay gagamitin nila para hindi masaktan ang Diyos nila. Sila yung mga taong mahalaga ang mga bagay patungkol kay Kristo na mas makilala siya at makasama siya palagi. Ito po yung tunay na mga Christian, na mas mahalaga yung makasama natin in every walking na sa ating pong mga pananampalataya bilang Kristiyano, mas nanaisin pa po natin lagi natin kasama natin ang ating Panginoon. Yung iba, pinagpapalit yun sa kaunting saya at kaunting sarap. Kawaan po nawa sila ng ating Panginoon. Diba? Christian tayo, minsan may offer na maganda. Kagaya ko nga rin po ba, diba? Christian ako, may in-offer na ganun. Nakala ko maganda sa paningin ko. Yung pala is kamatayan ng spiritual na relasyon ko sa ating Panginoon. Kaya mabuti na lang at kinabagan ako ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Lord na hindi hinayaan ng Lord na magpatuloy ako dun sa ganung gawain. Pero ikaw kapatid, sabi niya, pero ikaw kapatid, meron ka ng bagong pagkatao, may magandang relasyon ka na sa Panginoon, hindi mo na nanaisin na bumalik pa sa dating buhay, sa lugar ng mga patay na parang si Lazarus, hindi na siya pinatiling manatili doon sa libingan at isunod na ang damit. At hindi na niya isinuot ang damit na pangpatay. Di po ba? Nung mamatay si Lazarus, di ba? Muling binuhay ng ating Panginoon. Kasi na talagang meron pa palang ang Diyos sa buhay ni Lazarus. Plano. Kaya di po ba minsan sa atin, pag talagang lumalakad po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, maraming mga bagay na may pagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Something na akala mo, parang baliwala lang. Pero something na maalala mo how good is our God, kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay po natin. Sa maraming mga maliit na bagay na blessing ng Lord, sa mga pagliligtas ng Lord, sa mga bagay na hindi niya tayo pinagkukulang, pinagagaling yung mga sakit karamdaman natin, inililigtas tayo, napakalaking pagpapasalamat na natin sa ating Panginoon every day, sa araw-araw ng ating mga buhay. Sabi niya po dito na po tayo sa verse 6 to 10. Sabi niya sa verse 6, alam natin na matay kasama ni Christ sa krus, yung dati nating pagkatao. Nangyari yon para wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin at para hindi na tayo maging alipin pa ng kasalanan. Verse 7, kasi kung namatay na tayo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa verse 8, since namatay tayong kasama ni Christ, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. 9, verse 9, alam natin binuhay ulit si Christ at hindi siya mamamatay ulit kasi wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa kanya. Verse 10, kaya nung namatay na siya, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa kanya, ngayon nabubuhay siyang kasama natin ang Diyos, kasama ang Diyos. Sabi niya po, support dito ay, hindi ka dapat naglilingkod pa sa kasalanan, sabi niya. Kasi sabi niya, di po ba, ang sino man nakipag-isa na, hindi na dapat makita pa yung mga
binabalikan natin yung dating. Sabi niya, hindi ka na dapat naglilingkod pa sa kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan, may kapangyarihan ka na laban dito. Alam mo, kapag pinagpapatuloy yung maglingkod sa kasalanan, napakasama ng inyong master. Kaya, ngayon pa lang, piliin mo na kung sino ang master mo sa iyong buhay, sa ating buhay. Kaya piliin po natin, sino po ba yung master natin? Si Lord po ba o si Satan? Kaya ngayon pa lang po ipiliin na natin talaga si Lord ang maging master po natin. Yang katawan mo, sabi niya, yung katawan mo, sunod-sunod lang yan kung sino ang nais mong maging master. Nung tinanggap mo ang Panginoon, iyan pa din naman ang katawan mo. Nandiyan pa din yung lumang pagkatao, kaya yan din ang problema ni Paul. Sabi niya sa taga-Roma 7 verse 18, sabi niya, alam kong walang mabuti sa akin, sabi ni Paul. Alam kong walang mabuti sa akin. Ang tinutukoy ko ang makasalanang kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Amen. Sabi niya, di ba? Gustong-gusto natin gumawa ng mabuti, pero may minsan, pag wala po talaga tayong panalangin, yung mabuti, nagagawa po natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya, lagi po tayong manalangin na laging makita po natin yung katotohanan, yung mga bagay na mabuti at yung mga bagay na masama. Kaya pag puno po tayo ng panalangin at puno po tayo sa paghingi at pagsama ng ating Panginoon, hindi po talaga tayo matitempt gumawa ng mga bagay na labag po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya yun ang sinabi yan sa verse 6, sabi niya. Sa verse 6 po, sabi niya, namatay kasama si Christ sa cross yung dati nating pagkatao. Namatay kasama ni Christ sa cross yung dati nating pagkatao. Namatay po si Christ sa ating pong dating pagkatao. Paano kaya yan? Namatay na yung dating pagkatao, pero bakit malakas pa din ang hatak ng lumang pagkatao kung patay na ito? Hindi pa naman totally napatay na, pero mayroon ka ng kapangyarihan, malaya ka na. Parang itong isang babae nang mamatay ang asawa na nasa iyo, na kung mag-aasawang muli ay magkakaroon ng bagong relasyon o mananatili sa patay mong asawa. Pero wala nang kapangyarihan ang batas ng pag-aasawa sa kanya sapagkat patay na ang kanyang asawa. Malaya na siyang mag-asawang muli. Amen, sabi niya. Pero dapat talagang wala na po tayong asawa bago tayo mahanap ng panibagong asawa. Kasi pag nag-asawa po tayo at may asawa pa, yun talagang malaking kasalanan sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ikaw malaya ka na. May bagong relasyon ka na kay Jesus, sabi niya. Ngayon, sagutin natin ang tanong kanina. Bakit nandiyan pa din ang lumang pagkatao sa atin? Yung mga bagay na gusto natin dati, habang hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, hindi perfect ang katawan natin. Kaya nandiyan pa rin ang laban sa laman. Gusto pa din nito ang maging master mo ang kasalanan. Kaya dinadamay nito ang buong mong katawan, pero ito ang tandaan mo. Patay ka na sa kasalanan, wala na itong kapangyarihan laban sa iyo. Ito ay mananatiling katotohanan na hindi na magbabago kahit kailan. Amen. Amen. Praise God. Ano po, naunawaan po ba ninyo yung binasa ko ngayon? Di po ba napakaganda? Sabi ni Jesus. Yung pakiramdam mong panlabas, yung laman, susunod na lang yan. Sabi niya, yung pakiramdam, yung panlabas, yung laman, susunod na lang yan. Kailangan maunawaan mo, malaman mo, matutunan mo ang katotohanan ito mula sa kasaysayan hanggang sa magpawalang hanggan. Hindi magbabago ang katotohanan. Si Jesus, sabi niya, si Jesus namatay sa cross, ikaw na nagtiwala sa Kanya, namatay na din kasama niya ang iyong mga kasalanan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Malaya ka na sapagkat ikaw ay na kay Kristo na. Amen. Malaya na tayo sapagkat na kay Kristo na po tayo. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Sabi niya po dito, free from sin, not free to sin. Sabi niya, free from sin, not free to sin. Malaya sa kasalanan, hindi malaya ng magkasala. Magkaiba ito.
yung ibinibintang kay Paul ng ibang tao. Si Jesus namatay para sa ating mga kasalanan at hindi lang yun, si Jesus ay namatay kasama ng ating mga kasalanan. Kaiba po yung sin at pre to sin. Five pa lang po tayo, ang haba pala ito. Amen. Sige po, maga pa naman po. Aba yun na yun, ano na po pala. Bibilis-bilisan ko na po. Hindi lang niya pinagbayaran ating mga kasalanan, sinira din niyang kapangyarihan ng kasalanan. Hindi na nito kayang kontrolin ang buhay mo. Ngayon, kung ito ang katotohanan sa buong kasaysayan, paano naman ako mabubuhay araw-araw kasama ang kapangyarihan na ito? Tingnan natin ang point number 2. Sa number 2 na po tayo. Verse 11, sabi niya, pinagtibay ng katotohanan. Ano po ba yung una? Sige nga po. Yung pangalawa po. Verse 11 na po tayo. Sabi po sa verse 11, ganun din ang isipan ninyo. Patay na kayo sa kasalanan, pero mabubuhay kayong kasama ng Diyos sa tulong ni Christ Jesus. Highlight po natin yung nabubuhay kayong kasama ng Diyos sa tulong ni Christ Jesus. Mula pa kanina, paulit-ulit na sinasabi niya, dapat alam ninyo na. Sabi niya, dapat alam ninyo na. Lagi di po ba, laging mayroon ako doon. Dapat alam na ninyo na, alam na natin. Sabi niya. At ngayon sinasabi niya ganito, isipin ninyo. Kung yan number 1 ay pinapatunayan, kung yung number 1 ay pinapatunayan ng mahabang kasaysayan, bakit hindi mo isaisip? Bakit kinakalimutan mo? Hindi ka ba naniniwala kapag sinabi ni Jesus sa kanyang salita, sa tingin mo ba, hindi ito totoo, kaya hindi ka nabubuhay para dito? May tatlong ano po tayong dapat isigaw po natin. 3 times nga po, isigaw po natin. Patay na tayo sa kasalanan, nabubuhay na kayong kasama ng Diyos. Sige nga po, pakiulit nga po natin. Patay na kayo sa kasalanan, nabubuhay na kayong kasama ng Diyos. Isa pa po, patay na kayo sa kasalanan, nabubuhay na kayong kasama ng Diyos. Isa pa, patay na kayo sa kasalanan, nabubuhay na kayong kasama ng Diyos. Amen. Sabi niya, patay na po tayo sa kasalanan ha, at kasama na po natin ang Diyos. Ito ang katotohanan sa buhay mo ngayon. Kahit ibang nararamdaman mo, kahit hindi mo ito lubos na naiintindihan, hindi magbabago ang katotohanan. Ito kung ano ang sinasabi ng Panginoon. You can claim it. I-claim po natin yung salitang yun. Napatay na kayo sa kasalanan, nabubuhay na tayong kasama ang Diyos. I-claim po natin yun. Yung nabubuhay sa pananampalataya may bungang magandang gawa. Kung naniniwala ka sa mga pangako niya, mabubuhay ka para dito. Di po ba? Uulitin ko, nahihirapan ka man maniwala dito, mananatiling itong totoo sa buhay mo. Patay na kayo sa kasalanan, nabubuhay na kayong kasama ng Diyos. Kung ang una sinabi ni Paul sa katotohanan, pinalaya na tayo ng katotohanan. At ang pangalawa, pinagtibay na ito ng katotohanan. At ang pangatlo po, nasa last na po tayo. Verse 12. Ano po yung number 3 natin? Amen. Sige po. 12 po, verse 12 po, di na dapat kasalanan ang naghari sa katawan ninyo para hindi na sundin ang masamang desires nito. Huwag ninyong, highlight po natin yung, huwag ninyong isuko sa kasalanan ang anumang parte ng katawan ninyo para gamitin ito sa kasamaan. I-present ninyo ang sarili ninyo sa Diyos kagaya ng mga binuhay mula sa kamatayan at isurrender ninyo sa Diyos ang buong pagkatao ninyo para gamitin sa matuwid na gawain. Amen. Di po ba? May mga part po tayo ng katawan natin na hindi natin maiwasan na minsan na-involve tayo sa mga minsan lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, ganun. Maraming mga bagay na naging daan upang tayo magkasala. Kaya ilayo po natin yung mga bagay na yan sa buhay natin. Alam natin, natutokso tayo, tumingin tayo sa isang babaeng parang nakahubad na halos, medyo ano na po natin kaagad sarili. Nanood tayo ng mga hindi magaganda sa mga Facebook or sa sa Netflix, huwag na po natin, ipikit na lang po natin yung ating mga mata. Hindi ba ituloy, pero ipikit po natin yung mga mata natin kasi talagang di po ba, matratry po ninyo yan na mayroon mga effect, may mga energy na parang pumapasok sa katawan po natin.
pag nagpapatuloy po tayo doon sa mga ganung bagay. Kaya iwasan po natin na umiwas po tayo yung magintaan upang tayo magkasala. Ilang beses inulit dito ang kaisipan patungkol sa pagsuko. Kapag sumuko ka na sa isang bagay, ibinibigay mo sa kanyang lahat na kapangyarihan. Ang katawan ng isang Kristiyano ay dapat suko sa Diyos bilang buhay na handog para sa kanyang karangalan. Sa Old Testament, kapag sinabing handugan, ito ay patay na sacrifices. Di po babag yung mga sa lumang tipan, ang mga handog po natin sa Panginoon, yung mga hayop, sinusunog para maging halimuyag sa offer natin sa ating Panginoon. Pero po dito sa Old Testament, sa New Testament po, ang nais ng Diyos ay handog na buhay, na bubuhay para sa Kanya. Yung buhay po natin, handog na buhay para sa ating Panginoon. Isang buhay na kaya-aya at yung iwas sa anumang mga kasalanan. Kasi yung ang handog ng Diyos sa atin, hinandog niya ang buong buhay niya para tayo maligtas. Dito mabubuhay isang matalinong mananampalataya. Hindi ito nakadepende sa emosyon lang na panandalian. Hindi ito impulsive decision. Hindi namin kinikiliti ang inyong mga pakiramdam para maging magandang inyong pagtingin dito at tanggapin ito. Sa pagpili ng katotohanan ng pangsabi ng Biblia, huwag ninyong isuko sa kasalanan ng anumang parte ng katawan ninyo para gamitin ito sa kasamaan. Dahil isinuko na natin sa Diyos ang buong buo 100% ang ating pong mga buhay. I-present ninyo ang sarili ninyo sa Diyos kagaya ng mga binuhay mula sa kamatayan at isurrender ninyo sa Diyos ang buong pagkatao ninyo para gamitin sa matawid na gawain. Inuulit pa ito ni Paul sa 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataon, kinawaan tayo ng Diyos na ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Kalugod-lugod at banal na tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Ang araw na pagsuko, sabi niya, araw-araw na pagsuko at pagpapasakop sa Kanya. Bakit ba gusto ng Diyos ang 100% na pagsuko ng ating katawan sa Kanya? Ang katawan ng isang mananampalataya, templo ng Diyos. Sabi niya, templo tayo ng Diyos. We are the temple of the Holy Spirit. Kaya dapat gamitin lamang para sa Kanyang kapurihan. Dais ng Diyos na maging bagay tayo para palakasin ang simbahan ng Diyos at nais din ng Diyos na maging kawal tayo na lumalaban sa mga kaaway ng Diyos. Amen. Amen, di ba? Maraming kawal ang Diyos sa lumang tipan, sa bagong tipan. Maraming ginamit ang Diyos na naging kawal na lumalaban sa mga spiritual na paglaban o hindi man spiritual maging sa labanan ng kaaway. Maraming ginamit ang Diyos para ipagtanggol lang ang buhay ng bawat isa na. Sabi niya dito, kung paano ginamit ng Diyos ang kamay ni Moises para palayain ng mga Israelita, di ba? Kung paano ginaid ni Moises ang mga Israelita para lang makarating doon sa lupang pangako na inano ng ating Panginoon para sa mga Israelites. Kung paano ginamit ng Diyos ang galing na David upang talunin ang mga Pilisteo. Di po ba yung si David, yung kanyang tungkod, di po ba ginagamit niya? So kung kaano ka-powerful yung tungkod ni David na sa tungkod niya nahawaw yung dagat, yung sa tungkod niya habang lumalaban sila si Aaron at saka si Hur, habang itinataas po nila yung tungkod, lagi silang panalo. Pero binababa yun, natatalo sila. Pero habang nakataas yung tungkod, lagi silang nananalo. Kung paano ginamit ng Diyos ang bibig ng mga propeta. Kung paano ginamit ng Diyos yung mga bibig ng propeta upang isabihin ang kaligtasan at salita ng ating Panginoon. Kung paano ginamit ng Diyos ang paa ni Paul para din sa magandang balita. Amen. Dating kalaban pero nung ginampanan niya yung kalooban ng Panginoon, sobrang napaka-amazing ang ginawa ni Paul sa kanyang buhay. Para maraming mananampalataya ang nakakilala sa ating Panginoon. Kung paano ginamit ang paningin ni John para makita ang hinaharap. Di po ba si John, sabi niya, darating yung ating yung tagapagligtas, kaya yung nakita ni John John the Baptist. Kung paano ginamit ang daliri ng mga disciple para maisulat ang Biblia na binabasa natin. Hindi po ba?
Bakit sabi nila parang hindi sila niniwala sa Biblia. Pero kung gaano kapangyarihan ng Diyos na gumamit siya ng mga taong matatalino na anointed or inano ng Lord talaga na para ang salita ng Diyos ay mahatid sa sang sinukob, sang katauhan. Makikita mo din sa Biblia kung paano ginamit ng mga tao dito ang bagay ng kanilang katawan para sa kasalanan. Ito naman yung kung saan nagkasala si David, di po ba? Alam naman natin kung paano nagkasala si David, di po ba? Si David ginamit ang kanyang mata para manilip sa naliligong kapitbahay hanggang sa pagharian ng kanyang isipan ng kasama. Hanggang ang kanyang kamay nakagawa ng pagpatay, isang bahagi lang ng umpisa pero pinagharian na nito ang buo niyang pagkatao. Amen. Kaya nawa hindi po tayo magtuloy-tuloy. Gaya ko rin, di po ba? Nakakala ko talagang palubog na ako dun sa Kumunoy pero praise God na inaon ako ng Lord. Bakit natin pipiliin ang katotohanan sa araw-araw? 3 bagay papakita dito ni Paul. Hindi na dapat kasalanan maghari sa buhay ninyo kasi sobrang kabaitan na ng Diyos. Highlight po natin, sobrang kabaitan na ng Diyos ang nakakasakop sa inyo, hindi ang batas. 15, so pwede na tayong gumawa ng kasalanan kasi anyway, hindi na tayo sakop ng batas, kundi sakop na tayo ng sobrang kabaitan ng Diyos. Siyempre hindi. Siyempre hindi na tayo dapat gumawa ng kasalanan. Alam naman natin kasalanan, umiwas na po tayo. Sapagkat hindi po ito kalooban ng ating Panginoon. Favor, sabi niya, pabor. Sa favor po ng Lord, sobrang kabaitan ng Diyos ang nakakasakop sa inyo. Hindi tayo naligtas dahil sa pagsunod sa mga kautusan. Tayo ay naligtas dahil sa favor ng Diyos. Kaya walang puwang dapat sa atin ang kasalanan. Dahil dito, nasa atin ang lahat ng pagkakataon para magpasalamat at mabuhay para sa ating Diyos. 16, alam ninyo, pag naging alipin kayo ng isang tao, susundin niyo ang lahat ng gusto niya. Alipin kayo ng sino mang sinusunod ninyo. Dalawa lang ang choice ninyo. Either sundin ang kasalanan at mamatay o sundin ang Diyos at maging acceptable sa Kanya. 17, salamat sa Diyos. Dati mga alipin kayo ng kasalanan. Pero ngayon, sinusunod ninyo ng buong puso ang katotohanan galing sa mga teachings na tinanggap ninyo. Sa 18, verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan para maging alipin ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Maliban sa pabor, meron na tayong kalayaan, sabi niya. Makikita natin dito mayroon servant at mayroon master. Kaya kung kanito tayo susunod, doon tayo sumusuko. Bago tayo naligtas, alipin tayo ng kasamaan at ngayon na kay Kristo na tayo. Amen. Sa 19, simpleng mga salita lang ang ginagamit ko kasi mahina pa kayo. Sabi niya, simpleng mga salita lang ang ginagamit ko kasi mahina pa kayo at ito lang ang kaya ninyong intindihin. Ginamit ninyo dati ang katawan ninyo sa paggawa ng masama at ng kasalanan. Pero ngayon, gamitin ninyo, highlight po natin ito, gamitin ninyo sa mabuti ang buong pagkatao ninyo at gumawa kayo ng mga bagay na makadiyos. Sa 19 po yan. Sa 20, nung alipin kayo ng kasalanan, hindi ninyo kailangang gawin ang gusto ng Diyos. Sa 20 po yun. Ulitin ko lang yung 19 sa verse 19, sabi niya, gamitin ninyo sa mabuti ang buong pagkatao ninyo at gumawa kayo ng mga bagay na makadiyos. Ilang beses dapat yung ugali natin pagdating sa paglilingkod sa Diyos, dapat nag-uunahan tayo kung sino ang maglilingkod. Di po ba? Dapat nag-uunahan tayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Tayo parang mga complacent. Sabi nga ni Pastora Lily, parang okay na lang, okay lang, ganun. Praise God, salamat sa mga kabataan na patuloy na nagpapagamit sa ating Panginoon. Magi sa mga nanay, nandun yung nung pagkakaisa at salamat na naroon yung patuloy na pinagagamit natin ang buhay natin para sa ating Panginoon. Amen. Pero habang tumatagal naman ang relasyon ng isang tao sa kasalanan, lalo lang siyang nababaon sa bakuna. Dito muna po pala ako. Ibang klase dapat yung ugali natin pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Dapat nag-uunahan tayo kung sino ang maglilingkod. Kung paano tayo kagaling tayo sa mundo, dapat mas galingin pa natin para sa ating Diyos. Kung magaling tayo sa mundo ng mga bagay na, lalo sa school, di ba?
Gusto talaga natin, lagi tayong magaling. Gusto natin laging present ang ating mga buhay, ng mga bagay na gusto talaga natin. Natural naman yun, okay naman yun. Gusto naman talaga natin yun. Kahit mga magulang ninyo, ako, mga apo ko kayo, gustong gusto ko rin kayo na talagang magagaling kayo. Pero at the same time, wag sana natin kalimutan yung para rin sa ating Panginoon. Balance lang tayo lagi. Magamit yung buhay natin para sa gawain ng ating Panginoon. Alam mo pong mahabang tumatagal na lumalakad tayo kasama si Jesus, malalong lumalago ang relasyon natin sa Kanya. Pero habang tumatagal naman ang relasyon ng isang tao sa kasalanan, lalo lang siyang nababaon sa pagkakaalipin ito. Mas lalo ang niyang hindi magagawa ang tama. Naalala po ninyo yung bunsong prodigal son. Gusto niya, di ba? Kalayaan. Kaya kinuha niya ang mana at nagpakalayo-layo. Nagkaroon ba siya ng kalayaan para magkaroon? Pero hindi totoong kalayaan. Naging masaya nga siya. Pero hindi nagtagal kasi hindi totoong kaligayahan yung natanggap niya. Sabi niya, hanggang sa inaasam niyang kalayaan at kaligayahan at naglaho na parang bula. Lalo lang siyang naging alipin ng kasalanan. Alipin ng kasalanan ang pinili ng kamay at naging isang literal na alipin kasi naging tagapag-alaga na lang siya ng baboy na kahit ang pagkain ng baboy ay gusto na niyang kainin, nawala na siya sa kanyang sarili. Yung akala niyang kalayaan ay naging pinakamasamang master at inalipin siya hanggang sa bumalik siya at umuwi siya sa kanyang tunay na tahanan at naroon ang kanyang ama. Nung isinuko na niya ang lahat ng kanyang ama, doon niya nakita ang totoong kalayaan. Amen. Praise God, di ba? Ganun din sa buhay ko. Nakita ko yung tunay na kalayaan mula sa ating Panginoon nang bumalik ako sa ating Panginoon. Amen. Sa ano na po tayo? 21. Malapit na po. Sa 21 verse po, sa anong napala ninyo ang mga dati ninyong ginagawa na ikinakahiya ninyo na ngayon? Kamatayan ang bunga ng mga yun. Verse 22, pero ngayon malaya na kayo sa kasalanan at mga alipin na kayo ng Diyos. Nagkaroon kayo ng buhay na para lang sa Diyos at ang resulta nun ay buhay na walang hanggan. 23, kasi kamatayan ang pambayad sa kasalanan, pero libreng ibinibigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa pakikipag-isa natin kay Christ Jesus na ating Panginoon. Kung may pabor, may freedom. Siguradong may fruit, sabi niya. Kung may pabor, may freedom. Siguradong may fruit, may bunga. Kapag naglilingkod ka sa mabuting Panginoon, siguradong may sweldo sa isang mabuting Panginoon. Kung ang kasalanan ay kabayaran ng kamatayan, ang paglilingkod sa Diyos ay kabayaran din, kabanalan at buhay na walang hanggan. Sabi niya. Dating buhay natin, dumaan tayo sa sangkatirbang kahiyan. Sa bagong buhay natin, naani natin ang pagsama ni Jesus. Mabubuhay na tayo na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Madalas dating ginagamit ang Romans 6:23. Pag-share natin ng gospel sa mga hindi mananampalataya. Pero alalahanin din natin, isinulat ito ni Paul para bigyang babala ang mga Christian, mayroong kabayaran ang kasalanan. Amen. Hindi lang po ito sa mga unbeliever, maging sa atin po mga buhay, na anumang kasalanang kabayaran ay kamatayan. Paalala po lagi ni Paul yun sa atin. Kailangan natin, tapos na po tayo, ito na lang po. Kailangan natin ito araw-araw. Ano po yung number 1? Pinalaya ng katotohanan. Ikaw ay napako na kasama ni Jesus sa krus. Patay ka na sa kasalanan. Number 2, pinagtibay ng katotohanan. Pinagtibay ng buong kasaysayan ang katotohanan ito at hindi na magbabago kahit kailan sa buhay mo. Number 3, pinipili ang katotohanan. Pinipili ng Diyos araw-araw bilang ating Panginoon na sinusunod ang buong isip, buong puso, at buong lakas. Malaya ka na.
kasama lagi natin si Kristo. Kaya, sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Diyos sa buhay po natin. Kaya talagang malaya na po talaga tayo. Kaya sana po maging mataas po yung discerning spirit po natin sa mga bagay na hindi talaga kalooban ng ating Panginoon. Pag alam po natin talagang masama, wag na po natin i-aim o i-attempt yung buhay po natin para mapahiwalay po tayo sa mabuting Diyos na nagbigay ng buhay po para sa ating mga buhay. Kaya sige po, tayo po ay muling mananalangin sa ating pong closing prayer. At mamaya po, muli po magkakaroon pa ako ng kaunting natitingnan ko lang po kung sino sa mga anak ng Diyos na narito na nakinig po talaga ng totoo. Na mayroon pong kaunting, bilang isang mother, may kaunting gift naman po akong ibibigay doon sa mga taong nag-pay attention at talagang na-observe po nila yung turo na tayo'y malaya na talaga sa ating pong mga buhay. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, God. Hallelujah.